Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Okay, so no more about power. So sir, kahapon, about Pogo naman ito sir. Nagkanda kayo na ocular inspection sa isang Pogo hub dyan sa Tarlac na sinasabing may involved na human trafficking. Yep. So ano po yung inyong mga personal na nakita doon at ano rin yung mga na-share sa inyo na mga informations ng mga authorities? Sir? Oo. Ang aking unang impression, lalo na ikinagugulat ko, merong 14 na villas doon. No? Isang villa is worth 44 million. Wow. No? At kompleto, andun si She at yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. No? At yung villa na pinuntahan natin, doon nakatira yung mastermind. No? Doon nakatira yung pinaka-ulo, no? Na nakatakas. Doon sa pag-raid nila, yung pinaka-mastermind nakatakas. Yung second in command nahuli. Pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na meron palang mga tunnel sa ilalim. Wow, talaga. No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. No? So makikita natin na ito mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. So, ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito at dito na maninirahan permanently. Bakit ka naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang koneksyon sa taas. No? Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. No? So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin, at makakawala rin ako. Biro mo, isang villa, 44 million. Yung buong compound na yon, nakita ko na siguro mahina billion ang investment doon eh. No, mahina 1 billion doon. Malaki ang nakita nyo no, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko dyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. No? Kung alam mo na makukulong ka rin. No? So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao. Eh. Dahil saan tayo tatakbo? No? Kahit na manghuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ehensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Sabi nga kahapon ng PAOK, sa loob nitong bagong team ng PAOK, 4 na raid na ang nagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nakikita nila yung ganitong klaseng operasyon. At meron pa silang sinasurveillance na 100 na ganitong operations pa. No? So, kaya nga sabi ko nga, paulit-ulit lang to. At hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. Sir, privately, in-identify po ba ng PAOK kung sino yung connection or protector nitong mga taga-Pogo? Meron silang mga names, no, pictures, but of course I cannot disclose that ngayon. Pero nagulat ako, actually kinalabutan ako dahil yun na nga, no. Itong mga taong to, alam rin nila maglagay eh. Alam rin nila manuhol. Alam rin nila sino kakausapin. No? At malaki yung pera na umiikot, kaya meron din silang kakayahan na gawin itong mga ito. At kaya nga, isip ko, ang lakas naman nila magpatayo ng bilyon na pasilidad doon na illegal ang ginagawa. Walang legal na ginagawa doon. Walang Pogo It's just purely love scam, crypto scam, at iba mang mga scamming activities ang ginagawa nila doon. Wala yung Pogo talaga. No?
Wala yung gaming, puro Pero scam. registered sila as Pogo. They are duly registered sa ilalim ng PAGCOR. Uh-huh. Mayroong PAGCOR office doon na pinuntahan namin, pinakita ng PAOK. Mayroong 24/7 PAGCOR personnel na nandoon. Pero nakalusot pa rin itong scamming activity nitong Shuyan Technologies. So sir, yan, permanent na pinasara itong zoo yan. Yes, permanent ng pinasara ito at in the process na ngayon ang gobyerno na i-seize yung asset dahil yung mga ganitong mga krimen pwedeng kunin ng gobyerno yung asset, no? Para hindi na magamit ulit sa hindi magaganda. So sir, kinonfirm din ba ng mga authorities yung possible connection nila sa mga LGUs like yung naging allegation nyo sa isang local executive na kaya nakakapagpatuloy ito? Hindi, to be honest, hindi nila kinonfirm because of course very careful rin sila. Pero maraming dokumento na nagko-connect dito sa local government unit, no? In particular yung local chief executive nila. Bigyan ko kayo halimbawa, yung electricity bill nakapangalan pa doon sa local chief executive. Yung ilan sa mga sasakyan nakapangalan. No? So, kaya hindi mo maalis sa isip natin na mayroong connection. No? But of course, sa hearing, bibigyan naman natin ng oportunidad lahat na magpaliwanag at ma-explain nila kung bakit nagkaganito. So after the ocular inspection, magkakaroon ho ng hearing Yeah, ang Senate. magkakaroon. I think nakaset na ito this first week of May. Yung- Pero sir, sabi nyo nga, parang paulit-ulit lang ito magiging problema sa Pogo. Kahit na ipasara, meron pa rin nandyan, tapos involved pa rin sa iba't ibang criminalities, pero walang action kasi ang executive. So, determinado ka na ba na mag-file ng proposed bill para i-repeal na lang yung batas na nag-a-allow dito sa Pogo? Yeah, yun ang aming sinusulat ngayon. No? But we're determined. Ang kagandahan ngayon sa lower house, meron ring isang bill banning Pogo. No? So sasabay tayo doon. Pero kami in the process na kami of filing that. No? Dahil hindi talaga titigil to. At ang aking kinakatukutan, yung mga pugante, yung mga fugitives ang nandito, no? Criminal syndicates. Nakita nga namin kahapon, marunong sila mag-operate. Hindi sila yung mga pupunta lang dito, magpapatay. Alam nila yung kalakaran ng bansa natin. Very organized sila. No? At yan ang mga klaseng taong nandito sa atin. At walang pakialam, no? sa katahimikan ng ating bansa. So sir, wala na talaga kayong naasahan from the executive na sila yung mag-ban dito? Well, I hope, no? Ako umaasa pa rin na ang executive mabuksan yung kanilang mga mata na itong Pogo walang kabutihan na ibinibigay sa atin, kundi kahiyan ang binibigay sa atin. In fact, maraming mga international news agencies pinapakita itong Pogo at scamming at human trafficking na nangyayari sa ating bansa. Marami na ako nakita sa YouTube. So, hindi kabutihan na ang nakikita natin dito, kundi kahiyan ang dinadala nitong Pogo sa ating bansa. Before share, so sir, kung legislative action ang gagawin nyo, mag-approve kayo ng batas para nga ho ipagbawal na itong Pogo sa ating bansa, umaasa naman kayo na hindi ito i-veto ng Malacanang? Well, tingnan natin. Importante yung deliberation at magkakaroon kami ng oportunidad mailabas itong mga ganitong krimen, mailabas yung salot na dinadala ng Pogo at mailabas natin na walang kabutihan. Dahil ang argument ng PAGCOR, marami silang kinikita dito. Pero makikita natin kahapon, i-deport natin 400 plus na mga dayuhan. Nagre-reklamo na yung PAOK dahil araw-araw pinapakain nila ito. Araw-araw binibigyan ng medicine. Yung mga kababaihan na may anak, araw-araw pati anak pinapakain. Yung deportation, tayo pa magbabayad noon. No? At yung haba ng proseso, dahil hindi naman kaagad tinatanggap ng China o ng Vietnam, may proseso rin yun. So habang nandito sila, pinapakain natin. Ang balita ko, one deportation process will cost you about 90 million pesos. No? So, 90
sir? 90, no? 90. So, malaki ang ginagastos natin. Hindi simpleng pag nagahuli natin, papaalisin natin. Hindi simpleng ganun. Merong proseso yan. At habang nandito sa bansa natin, responsibilidad natin yan, pakainin at mabuhay sila. Malaking sakit ng ulo pala ito. Laking sakit ng ulo. Saan mo lang papatulugin, isang problema din. Kahapon nagre-reklamo yung PAOK, saan namin papatutulugin itong 400 plus? Hindi naman pwede dito patulugin. No? So kukuha pa sila ngayon ng hotel or pension para patulugin doon. So malaking logistical issue rin itong mga ganitong pagre-raid. Okay, She. Liquidate. Ay, reimburse pala. Oo, reimburse. Meron Yung naman- honest question na. Pwede naman. Ang in fairness naman sa PAOK, they respect the human rights aspect na hindi naman pinapabayaan. No? But ang punto ko lang, yung ganitong paghuli at pag-deport, hindi libre. May gastos rin sa atin. So, krimen na dinala nila, tayo pagagastos para paalisin sila. Hindi dapat embassy ng China. Hindi. Tayo ang gagastos. Nagagastos. Sir, clarify ko lang, yung 90 million per batch, per person. Per batch, no? On the average yan, siya. On the average, no? Tapos sir, can you... Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.